So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, eto, talagang parang naging daga itong si Attorney Topacio to the point na parang nagmamakaawa na ang lolo ninyo. Alam ko naman na kilala na ninyo itong si Topacio. Diba? Siyempre, lawyer siya. Nang nakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Kala ko nga magaling na lawyer eh. Paano ba naman kasi, 'di ba? Sobrang taas ng ihi, ang yabang. Wala na akong masabi. Lahat na nasa kanya na eh. Napaka-unethical. Talagang lahat ng pag-uugali, sinalo niya na. O, tingnan mo, ano nangyari sa kliyente mo? Kulong. 'Di ba? Pero hindi pa naman siya guilty, mga minamahal. Kumbaga, detained. 'Di ba? Kagaya ng ginawa nila kay Dilima. So, ngayon, parang nabahagang buntot ni Attorney Topacio. Kasi alam niya naman yung kliyente niya na posibleng extradite doon nga po sa United States, 'di ba? Kasi nag-request na ng extradition treaty since nung June. Ito nga pong United States of America. Kasi alam niyo naman na may kaso, 'di ba? Itong si Kibuloy, may kasong human trafficking, ano pa bang kaso? Child trafficking, money laundering, 'di ba? And fraud. Pero yung dalawa diyan, I think yung dalawa or tatlo, basta mostly ng kaso ni Kibuloy sa US and sa Pilipinas are the same. So, may tinatawag dun double jeopardy ata, tama ba ako if I'm not mistaken? So, ngayon, ang problema kasi, mahirap siyang extradite sa point na kung pares lang din naman ang kaso niya sa ibang bansa tapos sa Pilipinas, dito na lang siya. Kaso may lusot. May lusot, mga minamahal. Kasi yung pamimeke ng visa, 'di ba? Wala naman siyang kasong pamimeke ng visa sa Pilipinas, doon sa US meron. Pati yung pagpupuslit ng pera, yung money laundering. So, posibleng ma-extradite at nasa kamay na yun ngayon ng ating presidente, 'di ba? Na ma-extradite itong si Pastor Apollo Kibuloy. Tawang-tawa nga ako kasi 'di ba mga minamahal, sabi niya, pinag-aagawan ako. Lahat nag-aagawan sila sa akin. Wait nga lang, hanapin natin yung sinabi ni Kibuloy. Pinag-aagawan daw siya. Kibuloy, pinag-aagawan. Aagawan ng mga babae. Sir, hanapin lang natin, sana may lumabas. Eto pakinggan ninyo mga minamahal. Tingnan nyo kung gaano natawang ilang mambabatas. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae. Natawa ang ilang mga mambabatas sa payag ni Pastor Apollo Kibuloy na sadyang pinag-aagawan daw siya ng mga babae at ngayon pinaparatangang ng gahasa. Sabi parang isang kongresista, wag naman daw filingero ang pastor. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Huwag kang feelingero. Akala mo ay hinahabol ka ng mga kababaihan. Hinahabol ka dahil sa accountability mo at pananagutan mo sa mga kababaihan. At dito naman... Yan ang sagot ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa inilabas na pahayag ni Pastor Apollo Kibuloy kahapon. Dito itinanggi ng pastor ang mga aligasyong nanggahasa at nang abuso siya ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Bukod dito, iginiit ng pastor na may sabwata ng Central Intelligence Agency at Federal Bureau of Investigation ng Amerika kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para ipadukot at patayin si Kibuloy. Pero kung si House Deputy Majority Leader... Alright, so narinig nyo naman yung pinapoint out ko na he insisted, mga minamahal, na pinag-aagawan daw siya ng mga babae. Ngayon, hindi po yung totoo. Ang totoong nag-aagawan kay Kibuloy is yung pulis, yung Pilipinas, at yung United States. Dahil nga po sa sandamakmak at patong-patong na kasong kinakaharap mo. So ngayon, nakikita nyo naman, ito yung sabi ni Topacio. Topacio, inorot, BBM admin, Kibuloy, wag isuko sa US. Kaya nga sabi ko sa inyo, nabahag na yung buntot ni Attorney Topacio. Kasi alam niyang nasa kamay na ito ng ating presidente. Hindi naman kasi pwede na tayo lang yung
'di ba, gumagamit ng extradition treaty, tapos yung extradition treaty ng US, hindi nila pwedeng gamitin sa atin. Since 1994 pa yan. For example, si Atong Wang. 'Di ba? May kaso din dati yun. Doon involved kay ERAP. Ngayon, ano yung nangyari? Pinahuli sa US, 'di ba? Via extradition treaty. Nahuli sa Las Vegas. 'Di ba? So, hindi pwede, mga minamahal, na, exempted sa batas itong si Kibuloy. Hindi di porket kaya mong pindutin ang vibrator ng mundo, abay. 'Di ba? Ganyan ka na umasta. Bakit hindi mo nahulaan na mahuhuli ka? 'Di ba sabi niya kaya niyang hulaan yung mundo, yung mangyayari, kaya niyang ipahinto yung lindol. Ngayon, subukan mo kami, Kibuloy. Ipahinto mo na hindi ka ma-extradite sa US. 'Di ba, mga minamahal, nakakaloka. Talaga nga naman. So ngayon, sabi dito, kinalampag ni Atty. Ferdinand Topacio ang administrasyong Marcos na dapat tapusin muna ang paglilitis ng kaso ni Pastor Apollo Kibuloy sa Pilipinas bago ikonsidera ang extradition request ng Estados Unidos. Actually, pwede din naman na pansamantala, pwede yun nabasa ko yun. Nakalimutan ko kung anong article yun. Na kahit may kaso siya dito sa Pilipinas, pansamantalang dalhin si Kibuloy doon sa United States. Actually, pwede yon, diba? Habang nililitis pa siya dito. And kapag, found guilty, dito ikulong. Diba? Simple as that. Diba? Baka natatakot lang itong si Kibuloy, diba? At kanyang mga kabaro, diba? Na makulong siya. At baka hindi na siya makalabas kasi United States yun Actually, madaming nag-aabang to be honest, na si Kibuloy dalhin sa United States. Talagang sasabihin nila forthwith. Shall forthwith daw, mga minamahal, na dalhin. Diba? Itong si Kibuloy dito sa United States para mabigyan ng tamang hustisya. Kasi, dito sa Pilipinas, ang hirap makamit ng hustisya. Just like what happened dito sa ating diba? Impeachable official na si VP Sara Duterte. Diba? Kahit nga yung Supreme Court, diba? Pumabor kay VP at dineclare nilang unconstitutional. So, from that, we learned our lesson na mukhang malabong makamit ng Pilipinas ang hustisyang inaasam, hinihingi natin, diba? So, yun po, mga minamahal. Alright. Kayo, ano yung masasabi ninyo dito? Comment lang kayo, Pengi ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget, mga minamahal, na i-click nyo yung subscribe and i-hit po ninyo always ang notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na ina-upload natin. Yun lamang po at ingat, mga kababayan!